Nagtaka si Zofan kung sino raw kaya ang may pakana ng pag-ambush sa kanya. Sa dami nga raw ng papalapit sa kanyang palaso ay mukhang ayaw na talaga siya ng mga itong buhayin. Tuwang-tuwa ang mga taong ng ambush noong makita nila na tatamaan na ang kanilang target, sa bilis nga raw ng mga palaso na pinakawalan nila ay hindi na ito makakaiwas pa. Pero hindi nangyari ang inaasahan ng mga ito, kahit huli na bago napansin ni Zofan ang mga paparating sa kanyang palaso ay agad pa rin siyang nakatakas. Pinagpatuloy pa ng mga taong nang aambush ang pag-atake pero hindi na nila malaman kung saan ba raw nagtago ang ating bida. Naisip ng nagtatagong si Zofan na halos kadarating pa nga lang daw niya sa Zonglin City pero may mga tao na agad na gustong pumatay sa kanya, iniisip niya kung sino ba raw kaya ang mga taong ito. Ginamit ni Zofan ang kanyang War God system para gamitin ang kanyang perception. Doon ay nadiskubre niya na mahigit sa 10 ang mga taong umaatake sa kanya at lahat ng mga ito ay may lakas ng isang advanced Starfall warrior. Ibig sabihin nga raw noon, ang tao na gustong magpapatay sa kanya ay isang maimpluwensyang individual. Idagdag pa nga raw na inatake siya ng mga ito sa isang pampublikong parke. Hindi nga raw ang mga ito nangangamba kahit may iba pang tao ang makakita ng ginagawa nila. Naisip ng ating bida na dahil nga raw pinagtangkaan na ng mga ito ang kanyang buhay, gagamitin na nga lang daw niya ang mga walang hiyang ito para subukan ang lakas ng bago niyang espada. Inalis na ni Zofan sa pagkakabalot ang kanyang espada na Blade of Retribution para simulan na ang kanyang pag-counter-attack. Mabilis na gumalaw si Zofan upang umatake, sinadya niya ring kaluskusin ang ilan sa mga dinaanan niyang damuhan para matuon doon ang pansin ng kanyang mga kalaban. Dahil nga sa ginawa niyang iyon, nag-abang ang mga grupo ng kalalakihan sa paglabas ng ating bida sa mga nagkaluskusan na damuhan, hindi ng mga ito inasahan na nasa likuran na pala nila si Zofan. Nakasigaw pa ang mga lalaking ito na naroon daw ang kanilang target, pero kahit ganoon ay iyon na rin ang mga huling salita na kanilang nabitawan. Agad na nagsilapit ang iba pa ng mga itong kasamahan, pero parehas din lang ang sinapit nila, bago pa sila makagawa ng pag-atake ay agad na silang pinapaslang ni Zofan. Pinagpatuloy ni Zofan ang ganoong estratehiya hanggang isa-isa na niyang napapatay ang mga taong umaambush sa kanya. Naisip ng ating bida na talagang isang araw ranked mystic weapon ang gamit niyang espada. Bukod nga raw sa kakaiba nitong abilidad ay napakatalas rin ito kaya napakadali niya lang napapatay ang kanyang mga kalaban. Hindi na nga raw niya halos ginagamit ang kanyang lakas pero mabilis pa rin niya ang mga itong napapatay. Sinabihan ni Zhang Chen ang mga inutusan nilang tauhan na napakatanga raw ng mga ito, hindi ba raw pumasok sa isip ng mga ito na lumabas sa gitna ng kagubatan. Sinabihan rin ni Zhu Xin ang tauhan nilang ito na bakit nga raw ang mga ito nananatili sa loob ng kagubatan at hinahayaan lang napatayin sila ni Zofan ng paisa-isa. At dahil narinig ng mga tauhang ito ang pagtahol ng kanilang mga amo, agad ang mga itong lumabas ng kagubatan para hindi na sila maatake ni Zofan sa dilim. Naghanda ang lahat ng makita ng mga ito ang ating bida, agad ding lumapit ang grupo na kinabibilangan ni Zhu Xin at Zhang Chen para atakihin ito. Pagkalapit ni Zhu Xin ay nagyabang na naman ang walang hiyang ito, sinabi nito sa ating bida na hindi na nga raw ito makakatakas pa sa kanila. Sinabi ni Zofan na nagtataka nga raw siya kung sino ba ang mga taong gustong pumatay sa kanya, ngayon nga raw ay alam na niya kung sino ang mga ito. Ito nga raw ang advanced blacksmith na si Zhu Xin at ang importante nitong bisita na sinasabing nagmula pa sa angkan ng isang war god family. Sinabi ni Zofan na sa pagpapadala nga raw ng mga ito ng ganoon karaming advanced Starfall warriors para lang patayin ang inosenteng tulad niya, ay talagang sinasamantala daw ng mga ito ang kapangyarihan ng kani-kanilang angkan. Sinabihan naman ni Zhu Xin ang ating bida na ano raw ang karapatan nito para sabihin na isa siyang inosente. Kadarating pa nga lang daw nito sa Zhonglin's Trading Center pero sinira na raw agad nito ang kanilang plano, nararapat nga lang daw na patayin nila ito nang dahil sa laki ng nawala sa kanila. Nagsalita rin si Zhang Chen at sinabihan ng ating bida na magdesisyon daw ito ng tama at ibigay raw nito sa kanya ang pag-aari nitong A-rank weapon. Kapag ginawa nga raw ito ni Zofan ay magiging mabait nga raw siya dito, imbis nga raw na pagdurog-durugin nila ang katawan nito ay hahayaan na nila itong mamatay ng buo pa ang katawan. Nagulat naman si Zofan sa hindi makatwirang kondisyon na inaalok sa kanya ni Zhang Chen at sa pagtatangka nitong kuhanin ang kanyang sandata. Sinabi ng ating bida na inakala nga raw niya na ang mga taong nagmula sa isang war god family ay mga taong kagalang-galang na dapat tingalain ng ibang mga Starfall warriors. Ngayon nga raw ay malinaw na sa kanya ang lahat,
Kahit nga raw sa mga War God family ay hindi pa rin maiiwasan na may sumibol na basura. Sinabihan ni Zhou Fan si Zhang Chen na napakawala raw nitong kwenta, mukhang ang alam nga lang daw nito ay ang gumamit ng kapangyarihan na ipinagkaloob ng kanyang angkan. Inutusan na ni Zhou Xin ang kanyang mga natitirang tauhan na magsihanda na raw ang mga ito para patayin si Zhou Fan. Sinabi rin ni Zhang Chen na makikisali na rin daw ang mga isinama niyang expert ng kanyang pamilya para hindi na raw makapagtago si Zhou Fan at nang mabilis na nila itong mapatay. Nilagyan ng bala ng mga tauhan ang kani-kanilang sandata ng mga palaso na may kakayahang magliyab at sumabog. Noong nakahanda na ang lahat ay doon na nagbigay ng hudyat si Zhou Xin. Sinabi nito sa kanyang mga tauhan na pakawala na raw ng mga ito ang mga inihanda nilang espesyal na palaso. Sabay-sabay ng pinakawalan ang mga nagliliyab na palaso patungo sa direksyon ng ating bida. Sinabi ni Zhou Xin na sa dami at lakas nga raw ng mga pinakawalan nilang pag-atake, kahit nga raw ang isang Starfall Warlord ay mahihirapang makaligtas. Sinabi rin ni Zhang Chen na napakalakas nga raw ng loob ng ating bida para magpunta ng Zhonglin City at para sirain ang kanilang plano. Sisiguraduhin niyang araw na maghihirap muna ito bago mamatay. Inutusan ni Zhou Xin ang mga isinama niyang tauhan na ipagpatuloy pa raw ng mga ito ang pagpapakawala ng mga espesyal na palaso, gawin nga raw nila ito hanggang maging isa ng abo ang walang hiyang si Zhou Fan. Kapag namatay ng araw ito ay madali na nilang makukuha ang iiwan nitong sandata. Habang nagliliyab ang kagubatan ay may bigla silang natanaw na isang bagay na nagliliwanag. Noong malapit na ito sa kanila ay doon pa lang nila napagtanto na isa pala itong sandata, balakin man nilang lumayo ay huli na para maiwasan nila ito. Minalas ang dalawang lalaki na tauhan ni Zhou Xin, tumagos sa katawan ng mga ito ang matulis na sibat na tumama sa kanila. Nangamba si Zhou Xin noong mapagtanto nito na isa palang malakas na expert ang kanilang nakabangga. Kinabahan din si Zhang Chen dahil minaliit nga raw nila ang lakas ng lalaking ito. Sa loob ng nagliliyab na kagubatan ay naghahanda na ulit umatake si Zhou Fan gamit ang mga naiwang sandata ng mga tao na una niyang pinatay. Naisip ng ating bida na dahil gusto nga raw siyang patayin at pagnakawan ng mga walang hiyang ito, dapat daw ay nakahanda na rin ang mga itong mamatay. Inutusan na ni Zhang Chen ang mga ipinagmamalaki niyang expert, sinabi niya sa mga ito na patayin daw ng mga ito si Zhou Fan at ihatid sa kanya ang bangkay nito. Hindi naman agad gumalaw ang tatlong lalaki na nakasuot ng armor, hindi agad sila sumunod dahil hindi nga raw ito parte ng kanilang trabaho. Sinabi ng isang naka-armor na lalaki sa kanyang master na si Zhang Chen na hindi raw sila maaaring umalis sa tabi nito. Mahigpit nga raw na ipinagbilin sa kanila na anumang oras ay dapat nasa tabi lang sila ng kanilang master para protektahan ito. Tinanong ni Zhang Chen ang mga nagbabantay sa kanyang expert kung tingin ba raw ng mga ito ay mukhang ligtas pa siya. Halos muntikan na nga raw siyang tamaan kanina ng sibat na inihagis ng kalaban nilang lalaki, kung gusto nga raw talaga siya ng mga itong protektahan ay dapat pinapatay na ng mga ito ang tao na nagtatangka sa kanyang buhay. Mabilis na nag-usap ang tatlong expert kung ano na ang kanilang gagawin, pero dahil nga sa muntikan ng tamaan kanina ang pinoprotektahan nilang master, napagdesisyonan na ng mga ito na atakihin na ang ating bida. Mabilis na nagsigalaw ang mga expert na isinama ni Zhang Chen. Ilang segundo pa lang ang lumilipas pero nahanap na agad ng mga ito kung saan nakaposisyon si Zhou Fan. Nagtago ang mga ito at pumwesto para umatake, mula sa malayong posisyon ay pinakawalan ng mga ito ang mga pag-aari nilang long-ranged weapon na tinatawag na chain gun. Naisip ng ating bida na mukhang hindi na nga raw naaapektuhan ng init ng apoy ang kanyang katawan simula nang makaakyat siya sa level ng isang intermediate Starfall Warlord, kaso nga lang daw ay hindi naman fireproof ang kanyang mga damit. Napapaisip siya kung kailangan pa ba raw niyang mag-aksaya ng oras para lang kalabanin ang mga basura niyang kalaban. Agad na naalisto si Zhou Fan noong maramdaman nito ang mga chain guns na patungo sa kanyang kinatatayuan. Kahit palihim na pag-atake ang ginawa ng kanyang mga kalaban ay nagawa pa rin itong maiwasan ng ating bida. Mabilis na hinila ng dalawang umatake ang kanilang mga lumubog na sandata. Habang nakatingin sa mga chain guns ay naisip ni Zhou Fan na pamilyar daw siya sa mga sandatang ito. Umatake ulit ang dalawang naka-armor na lalaki, sa pagkakataong ito ay tila nag-anyong ahas ang mga sandata ng mga ito noong gamitin nila ang kanilang skill na chain guns rampage. Kahit hinahabol si Zhou Fan ng dalawang chain blade ay mabilis pa rin niya itong naiiwasan.
Habang umiiwas ay naisip ng ating bida na hindi niya raw inasahan na dahan-dahan na niya ang mga itong matutuntun matapos niyang magpunta sa Zonglin City. Naisip ng ating bida na malamang nga raw ay kasamahan din ng mga expert na umaatake ngayon sa kanya ang armored guy na nakalaban niya noon sa Jining City. Nakaramdam ng tuwa ang ating bida, balak niya rin daw na hanapin ang mga ito, pero hindi niya raw akalain na ang mga ito na mismo ang lalapit sa kanya. Habang umiiwas si Zofan sa dalawang chain guns ay may isang lalaki ang nag-aabang sa kanya. Naisip ng lalaking ito na parang araw isang daga ang ating bida na tumatakas sa mga manghuhuli nito. Pagkalampas ni Zofan sa isang puno ay doon na isinagawa ng naka-armor na lalaki ang palihim nitong pag-atake. Kahit nagtago pa ito ay agad din itong napansin at naiwasan ni Zofan, sa ngayon ay 3 chain guns na ang kailangang iwasan ng ating bida. Natuwa ang isang naka-armor na expert dahil nasunod nga raw ang kanilang plano, tumakbo nga raw si Zofan sa direksyon kung saan nila ito sabay-sabay na aatakihin. Imbis na kabahan ay nananatiling mahinahon ang ating bida, sinabi ni Zofan na mukhang iniisip nga raw ng kanyang mga kalaban na masasaktan na siya ng mga ito sa sandaling ma-corner at mapalibutan na siya ng mga ito sa isang lugar. Kinabahan naman ang isang naka-armor na lalaki noong mapagtanto nito na mukhang sinadya raw pala ni Zofan na kumagat sa kanilang plano. Mas lalo itong nangamba noong maramdaman nito nang malapitan ang kapangyarihan na taglay ng ating bida, naisip ng lalaking ito na hindi nga raw ito aura ng isang Nova Starfall warlord. Hindi makapaniwala ang expert na ito sa aura na kanyang nararamdaman, nangamba siya noong malaman niya na isa na palang intermediate Starfall warlord ang ating bida kahit na napakabata pa lang nito. Mabilis na tumakbo ang naka-armor na expert dahil wala nga raw silang tsansa na mapatay si Zofan. Habang tumatakbo ay sumisigaw rin ito upang ipaalam ang totoong lakas ng kanilang kalaban. Noong hahabol na si Zofan ay umatake ulit sa kanyang likuran ang dalawa pang naka-armor na lalaki. Pero imbis na palagan ang dalawang ito ay mas inuna niyang sundan ang tumakbong lalaki, mukhang yun pa nga lang daw ang nakakaalam ng totoo niyang lakas. Mabilis na sumulpot si Zofan sa harapan ng tumakbong lalaki noong gamitin niya ang kanyang War God skill na Lightning Shadow Flash. Sinabi ng ating bida sa lalaking ito na mukhang alam na nga raw nito ang totoo niyang lakas, pero huli na nga raw ito dahil kailangan na niya itong patahimikin. Umatake ang naka-armor na lalaki kaya agad ding inihanda ni Zofan ang bago niyang sandata, sinabihan ng ating bida ang naka-armor na lalaki na gagamitin niya nga raw ang dugo nito para binyagan ang kanyang Blade of Retribution. Mabilis na winasak ni Zofan ang chain gun na ginamit ng naka-armor na expert. Doon ay napagtanto ng lalaking ito na mukhang pinaglaruan lang pala sila ng ating bida. Manghang-mangha pa ang expert na ito sa bilis ng paggamit ni Zofan sa gamit nitong espada, pero hindi na nagaksaya pa ng oras ang ating bida at agad na niyang tinapos ang buhay ng lalaking ito. Hindi makapaniwala ang isang naka-armor na lalaki na ganoon lang kabilis na matay ang kasamahan nila na may codename na number 57. Sinabi naman ng isa pang naka-armor na lalaki na sa lakas nga raw ng ating bida ay hindi na ito magagawang palagan ng mga normal na intermediate Starfall warlord. Mabilis na tumakbo ang dalawang naka-armor na lalaki sa pangamba na baka sila na ang isunod na patayin ng ating bida. Pero kahit anong gawin nilang pagtakbo ay hindi sila nakatakas kay Zofan dahil sa kasalukuyan nitong ginagamit ang kanyang War God skill na Lightning Shadow Flash. Pagkasulpot ni Zofan sa likuran ng dalawang naka-armor, ay tinanong niya ang mga ito kung saan daw ng mga ito binabalak pumunta. Agad na inatake at pinaslang ni Zofan ang dalawang naka-armor na lalaki, hindi niya nga raw hahayaan na makatakas ang mga ito lalo na't kasamahan ng mga ito ang nakalaban niya noon na kriminal. Nagtanong si Zhu Xin kay Zhang Chen kung palagay ba raw nito ay napatay na ng mga inutusan nitong expert ang walang hiyang si Zofan. Sumagot naman si Zhang Chen ng malamang nga raw ay patay na ito. Ang mga inutusan niya nga raw expert ay ang mga armored guards na pinadala ng kanyang pamilya para magprotekta sa kanya. Kahit nga raw ang isang advanced warlord ay mahihirapang makaligtas kapag ginamit na ng mga ito ang kanilang skill na chain gun rampage. Pinuri ni Zhu Xin si Zhang Chen, talagang nagmula nga raw ito sa isang war god family, napakalakas nga raw ng mga armored guards na nagpoprotekta dito. Sumagot naman si Zhang Chen nang wala pa nga raw ito. Kapag napasa kamay ng araw niya ang mystic weapon ng ating bida at ibinigay niya ito sa kanyang lolo, ay mas tataas pa raw ang kanyang posisyon sa kanilang pamilya. Sinabi rin ni Zhang Chen na kapag naging isa na nga raw siya sa mga opisyal na tagapagmana ng Zhang family ay hindi na raw siya matatanggihan pa ni Zhu Nayan para pakasalan.
Ngayon nga raw na patay na ang pinuproblema nilang lalaki, si Zunayan na nga lang daw ang kanyang sisingilin sa lahat ng pagpapahiya na ginawa sa kanya ng mga ito. Halos nagdidiwang na sina Zhang Chen at Zhu Xin pero may bigla na lang umatake sa kanila gamit ang long-range weapon na chain gun. Maswerte ang dalawang ito at dumaan lang sa pagitan nila ang ibinato sa kanilang sandata, pero kapalit ng swerte ng mga ito ay minalas naman ang isa sa mga dinala nilang tauhan. Nagtaka ang iba pang natitirang tauhan kung bakit sila inatake ng isang chain gun gayong sandata ito ng mga kakampi nilang armored guards. Unti-unti nang lumalabas ang ating bida mula sa nagliliyab na kagubatan. Sinabi ni Zhou Fan sa kanyang mga kalaban na pagpasensyahan ng araw ng mga ito kung bulok pa siyang pumuntirya. Ito pa nga lang daw ang unang beses na gumamit siya ng chain gun, pero nangangako nga raw siya na sa susunod niyang pag-atake ay hindi na siya sasablay. Tuluyan ang nakalabas sa nagliliyab na kagubatan ang ating bida, tinawag nito sina Zhu Xin at Zhang Chen para sabihin sa mga ito na bubutasin niya raw ang katawan ng mga ito gamit ang mga nakuha niyang chain guns. Nagtaka si Zhang Chen kung paano raw kaya nakaligtas ang ating bida sa pag-atake ng tatlo niyang isinama na armored guards. Hindi nga raw ito maaaring mangyari, malamang nga raw ay gumamit si Zhou Fan ng pandaraya at maruming paraan kaya natalo niya ang mga ito. Sinabihan ni Zhou Fan si Zhang Chen na siya pa raw talaga ang inakusahan ng mga ito ng paggamit ng maruming paraan gayong sila itong bigla na lang ng ambush sa kanya. Bukod nga raw sa paggamit ng mga ito ng mga dirty tactics ay nagsama pa nga raw talaga ang mga ito ng napakaraming tauhan para lang patayin siya. Sinabi ng ating bida na dahil puro nga raw pagtatago at palihim na pag-atake lang ang alam ng mga ito, ipapakita niya nga raw sa mga ito kung paano makipaglaban ng harapan. Namatay ang 4 na lalaki noong tamaan ang mga ito ng 2 chain guns na ibinato ng ating bida. Kinabahan ng sobra sina Zhu Xin at Zhang Chen noong makita ng mga ito na isa-isa ng pinapatay ni Zhou Fan ang lahat ng kanilang mga tauhan. Noong mapatay na ni Zhou Fan ang lahat ng mga naroong tauhan ay inatake na rin ito ang tumatakbong sina Zhu Xin at Zhang Chen. Parehas na napahiyaw ang dalawang ito sa sakit ng pagkakabutas ng kanilang mga binti. Noong hindi na makatakbo ang dalawa ay marahan na naglakad si Zhou Fan papunta sa mga ito. Habang papalapit si Zhou Fan ay iniisip ni na Zhang Chen at Zhu Xin na parang halimaw daw ang ating bida. Sinabihan ni Zhou Fan ang dalawa na nagsama pa nga raw ang mga ito ng napakaraming tauhan, pero tinalo niya lang ang mga ito kahit na nag-iisa lang siya. Tinanong ni Zhou Fan kung talaga bang nagmula ang Zhou family sa isang blacksmith clan, at kung nagmula ba raw talaga ang Zhang family sa isang war god clan, hindi ba raw kaya mga peke lang ang mga taong nasa harapan niya ngayon? Gumapang ang dalawa para magmakaawa sa ating bida, tinawag ni Zhu Xin ng Sir si Zhou Fan at sinabi na nagkamali raw sila. Hindi raw nila nakita kung gaano ito kadakila, sana nga raw ay patawarin sila nito. Nangako naman si Zhang Chen na nakahanda raw siyang magbayad ng kahit na 100 beses para lang mabayaran niya ang ginawa niyang pagkakasala. Agad na pinaslang ng ating bida si Zhu Xin para takutin ang natitirang si Zhang Chen, hindi niya rin masikmurang buhayin pa ito matapos ang nalaman niyang pagpapahirap nito sa kanyang big sis na si Zunayan. Sinabi ni Zhou Fan sa bangkay ni Zhu Xin na tingin ba raw talaga nito ay tatanggapin niya ang paghingi nito ng tawad, pero bibigyan pa raw niya ng pagkakataon si Zhang Chen depende sa iasta nito. Nangako si Zhang Chen na kapag kinaawaan daw siya ng ating bida ay gagawin niya raw ang lahat para pagbayaran ang nagawa niyang kasalanan. Sinabi naman ni Zhou Fan na hindi niya raw kailangan ng kahit na ano, ang kailangan niya lang daw kay Zhang Chen ay sagutin nito ang kanyang itatanong. Doon na tinanong ni Zhou Fan kung saan kan ba raw ni Zhang Chen nagmula ang mga kasama nitong armored guards. Sa takot ni Zhang Chen ay agad itong sumagot ng oo. Sinabi rin ito na sikreto nga raw na pinalaki at sinanay ng kanilang angkan ang mga armored guards. Matapos marinig ng ating bida ang gusto niyang malaman ay inatake na rin ito si Zhang Chen. Sinabi ng nasasakal na si Zhang Chen na akala nga raw niya ay patatawarin na siya ni Zhou Fan kapag sinabi niya ang katotohanan. Pinaliwanag ni Zhou Fan na ang sinabi niya lang daw ay kailangang sagutin ni Zhang Chen ang itatanong niya, wala raw siyang sinabi na patatawarin niya ito matapos nitong sumagot. Kung sakali man daw na nangako siya, ang mga taga-main families lang ba raw ang may karapatan na hindi tumupad sa mga binitawan nilang pangako. Hindi na pinatagal pa ni Zhou Fan ang buhay ni Zhang Chen, umalis na ito para iwan ang bangkay ng kanyang mga nakalaban. Naisip ng ating bida na ngayon nga raw ay sigurado na siya na isa ang Zhang family sa mga mastermind sa pag-frame up sa kanyang ama,
Malamang nga raw ay marami pa siyang mahahanap na clues kapag nakaharap na niya ang angkang ito. Naisip din ni Zofan na hindi pa nga raw siya ganoong kalakas para makipagbanggaan ng mag-isa sa isang Wargod clan. Mukhang kailangan na nga raw niyang magpunta sa Mercenary Association's Elite Training Camp para dagdagan pa ang kanyang lakas.